limitahan ko na ang aking ginagawang exercise. At the same time, ako ay naging healthy kasi nag-exercise ako. At saka alam nyo guys, ang kilo ko noon is 95. Imagine niyo, noon, dati talaga ako fasting. As in, hindi ngayon, pag inisip ko ngayon, fasting, tapos fasting din ngayon. Hindi, may tamang proseso yun guys. Halos everyday, nagle-less lang ako ng halimbawa, dati unlimited rice ako. So, nagbawas ako ng isa, 1 cup, hanggang sa, pa, 1 week, binabago ko yun. Hanggang sa umabot ako ng 3 years na guys. So, hindi ko na malaya na ang aking kilo is nag-ano na lang siya ng 68, 69, mga ganun. Ganun. Share lang. Tapos, hanggang sa, ayun, dahil ngayon, yung anak ko nag-aaral ng 4th year college na siya, second sem, graduate siya ngayong June. So, yung aking, nakakatulong din siya sa aking anak, sa pagpaparal ko sa aking anak, sa 4th year college. Computer science siya guys. Mag-graduate na siya. Yun na nga, yung pinag-unsitihan ng aking anak, sabi, pwede na daw yung anak ko doon mag-apply ng trabaho pag nag-graduate. So, ang bala kasi ng anak ko ay mag-abroad. Yan muna ang gusto niya. Gusto niya kasi ay maging independent at work abroad. So, hinayan ko lang, ako naman yung palaging magsusupport, sabi ko sa anak ko, as long na kaya kong tumulong, sige, tutulong ako. Kasi may passport na siya guys, kumuha na siya ng passport, kompleto na siya ng mga requirements. So, pagkatapos niya ngayon ng 4th year college sa June, enroll ko naman siya sa Korean school, kasi ay Korea ang balak niya. So, Korean school, so, pag na-exam yun, kasi ang ano dun kasi is may pasamo yung Korean language na yun. Through yun, Korea to Philippines ang nun. Tapos, free food, free house, free sasakyan patong sa company. So, naglalaro ang kanyang sahod sa 90 to 150,000 to up pa. Kasi pag nagkaroon siya ng overtime. So, yun ang, kasi pangarap ng anak ko ay magkaroon siya ng investment. Kasi ako kasi may mga investment na, so, yun lang. Nagsisave ako para sa future, para pagtanda ko, kung hindi na ako kaya magtrabaho. So, may mga naipon na, kumbaga naipon, ganyan. Kasi may sarili namang bahay, so, pag halimbawa yung kikitain sa YouTube, Facebook, sa aking TikTok shop, sa aking pagbebenta ng sa aking TikTok, masisave na yun. Kasi sa ngayon kasi guys, yung mga kinikita ng aking social media, nakakatulong talaga siya sa pag-aaral ng aking anak sa college. Yun ang focus ko talaga, ang makapagtapos yung aking anak ng 4th year college. So, ngayon kasi, thank God kasi nakabayaran ko ng tuition fee niya. Pinaulipod ko na. So ngayon siya ay nagtitisis na lang. At ibang, nag-ano na rin siya guys, nag-ano na rin, pictorial para sa kanyang pinapasabi ko, mag-ano siya ng make-up, mag-ayos ng kanyang buhok. Kasi pictorial yan, nasa college na siya guys. Kaya sabi ko, gusto ko sa anak ko, last ko ng pag-ano sa kanya, last kong gastos sa 4th year college. So, ibubuhos ko na talaga yung support ko sa kanya. So, pa-make-up, tapos yun na, bagong damit para sa graduation day, at saka yung graduation ng
yung bayad ng graduation. So, lahat-lahat guys, talaga naman nakapokus ako dun sa aking anak pagtatapos. Kasi para sa akin, sabi ko sa anak ko, pag umawala man ako sa mundo, yun lang talaga ang ipamamana ko na hindi maagaw ng iba. Thank you for joining me sa UBB. Thank you, Charlene. Fatima. Mary Jane. Thank you for the silip-silip. So, yun nga. Priority sa akin yung aking anak mo.